Sa previous episode, nilusob ng hukbong demonyo ang kaharian ng mga tao para sa pag-asang masakop ito at mas lumawak pa ang kanilang nasasakupan, kaso lang ang malakas at makapangyarihang leader ng demonyo ay may isang natatanging sekreto na hindi niya gusto na mabuking. Siya pala ay isang tunay na tao na may nakakalulang kakayahan, isa siyang tao na naglilingkod bilang isa sa mga malalakas na tauhan ng Demon Lord, at sa bawat pananakop na ginagawa niya ay nagkakaroon siya ng guilt na pakiramdam dahil na rin sa mga taong pinapaslang nila. At sa pagpapatuloy, pagkaraan ng ilang sandali ay makikita natin si Aiki kasama ang duwende sa tuktok ng isang bangin habang si Jean ay nahihirapan umakyat. Madali niya sanang matutulungan ito gamit ang levitation magic pero pinili niyang huwag dahil kailangan talaga ni Jean ng ehersisyo. Nang sa wakas ay makarating si Jean sa tuktok ng bangin, pagod na siya at nagtanong kung gaano pa kalayo ang kailangan nilang lakbayin, pero sa kabutihang palad ay mukhang narating na nila ang kanilang destinasyon. Sinabi ng duwende sa kanya na huwag mag-alala dahil malapit na ang kanilang pakay at sa katunayan, makikita na nila ito at pinangunahan niya sina Aiki at Jean sa isang kuweba na puno ng natural na nitrate na perpekto para sa paggawa ng gunpowder. Sa bayan ay abalang-abala ang mga duwende sa paggawa ng mga baril na kailangan para sa hukbo ni Aiki at nakagawa na sila ng marami para subukan. Tinawag ni Jean ang ilang goblin para magpaputok sa mga target at habang ginagawa nila ito, napuno ng butas ang mga kahoy na tabla. Nasiyahan si Jean sa resulta kaya inutusan niya ang mga goblin na ipagpatuloy ang pagsasanay sa mga baril, samantala ay nagtitipon ang mga tropa sa bayan at ang mga pinuno ng tropa ay nasa pulong, kasama sina Aiki at Sappho para talakayin ang kanilang mga plano para sa digmaan. Tinanong ng ogre si Aiki kung paano niya nagawang muling itayo ang pader ng lungsod ng napakabilis na dapat sana'y inabot ng mas matagal. Ipinaliwanag niya na pinalad niya ang mga tao na makipagtulungan sa mga demonyo upang mapabilis ang proseso ng muling pagtatayo at binayaran niya ng maayos ang mga tao para dito, upang maging mas motivated sila kaysa kung pinilit lang silang magtrabaho. Biglang bumagsak ang pinuno ng gargoyle sa bubong at nagreklamo tungkol sa maliit na silid kaya hindi siya makapasok sa pinto, pero hindi na ito maiiwasan dahil itinayo ito para sa mga tao at hindi para sa mga 10 piye na demonyo. Matagal nang hindi nakikita ni Aiki ang gargoyle kaya binati niya ito sa ilalim ng kanyang bagong titulo na Vice Commander. Kahit na hindi iniisip ni Aiki na kailangan pang gawin ang lahat ng formalidad at simula nang naroon na ang lahat, sinimulan ni Sappho ang pulong at sinabi sa lahat na mula ngayon ay binibigyan niya si Aiki ng buong awtoridad sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa digmaan, kaya obligado na ang lahat ng pinuno ng tropa na sundin ang bawat utos niya bilang kanilang direktang superior. Wala namang nagreklamo tungkol sa utos na ito dahil lahat sila ay may malaking paggalang kay Aiki matapos ang ginawa niya kay Boso sa duelo, binanggit nila kay Aiki na gagawin nila ang anumang iuutos niya ngunit bukod doon, kailangan na nilang magsimulang mag-isip ng estratehiya dahil mayroon lamang silang 2,000 sundalo habang ang kalaban ay may humigit kumulang 12,000. Sinabi ng kapitan ng mga lobo sa lahat na kayang-kaya ng mga tropa na manalo sa laban ng 6-1, ngunit pinaalalahanan siya ni Aiki na kahit naniniwala siya na kaya ng kanyang hukbong lobo, marami pa ring demonyo sa hukbo na hindi kakayanin. Sa ganitong kaso, iminungkahi ng ogre na magsagawa sila ng night raid at atakihin ang kalaban ng hindi inaasahan, ngunit tinanggihan ito ni Aiki dahil alam niyang may mga mangkukulam sa hukbo ng kalaban kaya ang isang detection spell ay maaaring sisire sa lahat. Sa halip ay nais niyang labanan sila sa sarili niyang mga kondisyon kaya sinabi niyang hahayaan niyang atakihin sila ng hukbong tao dito. Ang hukbo ay tiyak na may malaking kumpiyansa dahil sa kanilang malaking bilang kaya't nais ni Aiki na tanggalin sa kanila ang kumpiyansang iyon at panoorin silang magdusa. Sa ganitong paraan ay maaari niyang tapusin ang labanan ng mabilis at may kaunting casualty. Matapos ang pulong ay abala si Stella sa paglilinis ng kalat mula sa butas sa bubong at tumutulong din si Gion at sa parehong oras, ay tinitingnan ni Aiki ang isang mapa at napansin ni Stella na kamakailan ay naging masigla ang lungsod. Nabigla siya na naging mahinahon pa rin si Aiki sa kabila ng nalalapit nilang pagpunta sa digmaan. Pagkalipas ng ilang oras ay sinabi niya na hindi siya natatakot dahil alam niyang gagawin ng lahat ang kanilang makakaya para ipagtanggol ang aalas. Habang hindi siya makakasali sa labanan ay maaari pa rin siyang makatulong sa pamamagitan ng paghahanda ng pagkain para sa mga sundalo, ngunit may ilang alalahanin pa rin siya tungkol sa paghahanda ng pagkain dahil kailangan niyang maghanda ng maraming pagkain para sa malaking grupo ng mga sundalo.
Ang tanging alam niyang lutuin sa malaking dami ay sopas. Tinanong niya si Aiki kung may mga suhestyon ito para sa kanya kaya tumayo si Aiki at nagsimulang maghanap sa kanyang koleksyon ng mga libro. Binanggit ni Stella na hindi niya kailangang gawin iyon para lang sagutin siya. Ipinaliwanag ni Aiki na mahalaga ito dahil ang kinakain ng mga sundalo ay direktang nakakaapekto sa kanilang moral, kaya't kailangan niyang siguraduhin na makakakain ng pinakamahusay na pagkain ang kanyang mga tauhan. Masaya na lang siya na walang kakulangan sa pagkain sa ngayon dahil magiging malala ito para sa lakas ng hukbo at habang naghahanap sa isang lumang libro ng mga recipe, tinanong ni Aiki si Stella kung mayroon silang bigas. Matapos kumpirmahin ito ni Stella ay iminungkahi niyang subukan niyang magluto ng isang bagay na tinatawag na pritong kanin. Matapos malaman ang recipe ay agad na pumunta si Stella sa kusina upang magluto at sa kabila ng ilang minuto lamang na narinig ang recipe, sapat na ang kanyang kakayahan sa pagluluto upang magustuhan ni Uncle Roger. Nang matapos ay inihain ni Stella ang ilang kanin kay Aiki at parehong nasiyahan sila sa kinalabasan, ang pritong kanin ay hindi nangangailangan ng mahabang oras upang lutuin at maaaring gawin sa malaking dami, ngunit masarap pa rin kaya tiyak na makakatulong ito sa pagtaas ng moral ng mga sundalo. Habang naghahanda silang kumain ng pritong kanin ay naabala sila ni Gian na naiinggit dahil kumakain sila ng masarap na pagkain nang hindi siya inimbitahan. Tinanong ni Aiki kung gusto rin ni Gian ng plato ng kanin at excited siyang sumang-ayon kaya't inihanda ni Stella ang isang plato para sa kanya. Kaso bago pa man sila makakain, muli silang naabala nang dumating si Lilith na naiinggit dahil kumakain ang iba kasama si Aiki nang wala siya kaya't nais din niyang sumali. Namangha sina Bosie at Jiren sa masarap na lasa ng kanin lalo na si Lilith na agad na humiling ng pangalawang serving. Pero napuno ng husto ni Stella ang plato kaya inakusahan ni Lilith si Stella na sinusubukan siyang mapapataba, at nagsimulang magtukaan ang dalawa at nais lamang ni Aiki na sana ay magkasundo sila ng walang away. Pagkatapos ay binibilang ni Aiki ang lahat ng nagawa niya sa paghahanda para sa pagsalakay ng alyansa. Naayos na niya ang mga pader ng lungsod at nagtipon ng malaking hukbo at binigyan ng mga baril ang mga sundalo upang matiyak ang kanilang tagumpay, kaya't ang susunod na hakbang ay ipatupad ang kanyang estratehiya at kasabay nito, isang ogre na inatasan na maging bantay ang napansin ang paparating na hukbo ng alyansa kaya't pinatunog niya ang alarma at sinabihan ang lahat na oras na upang maghanda para sa digmaan. Tumakbo si Gayen upang ipaalam kay Aiki na oras na para simulan ang pag-atake kaya't lumabas siya at humarap sa alyansa kasama ang kanyang mga tropa. Sinabi niya na kung makakapasok ang alyansa dito ay susunod nilang aatakihin ang Arsem at magiging nakakapinsala ito para sa hukbong demonyo, kaya't sinabi niyang kailangan nilang ipagtanggol ang aalas sa lahat ng paraan. Lahat ay sumang-ayon at nagsimulang mag-cheer. Ngunit sinabi ng komandante ng hukbong tao na siya ay nadismaya dahil mas kaunti ang mga demonyo kaysa sa inaakala niya, dumaan siya sa hirap ng pagkuha ng pinakamahuhusay na sundalo sa buong bansa pero tila nag-aalala siya ng walang dahilan. Sa katunayan ay iniisip niya na hindi na ito digmaan kundi isang eksaminasyon, kaya't inutusan niyang sumugod ang kanyang mga tao at siguraduhing patayin ang bawat halimaw at habang sumulong ang hukbong tao at nagsisimulang gumamit ng mabibigat na artillery, gumawa si Aiki ng harang upang protektahan ang kastilyo mula sa mga paparating na projectile. Subalit hindi na tinag ang komandante ng tao at inutusan ang kanyang mga tropa na magpaputok muli, patuloy nila itong ginagawa sa pag-asang ma-overwhelm ang harang ni Aiki, kaso hindi ito nagpapakita ng pagkapagod kaya't nagsimulang muli mag-cheer ang mga sundalo. Inaasahan ni Aiki na magsisimula sila ng pag-atake sa ganitong paraan pero sinusubukan niyang hulaan ang kanilang susunod na hakbang. Nakikita ng komandante ng tao na ang harang ay humaharang sa lahat ng kanilang atake, pero tila may plano siya sa isip kaya't inutusan niya ang kanyang mga sundalo na magpaputok muli. Tinutuyan ni Lilith at Gian ang hukbong tao dahil sa patuloy na pagpapaputok sa harang ni Aiki kahit na walang epekto. Kaso sa pagkakataong ito ay mukhang napipinsala ng mga tao ang harang ni Aiki dahil dinala nila ang kanilang mga mangkukulam at pinatigil ang harang, kaya't naging hindi stable ito at tinamaan ng mga projectile. Nang bumagsak ang harang, inutusan ng komandante ng tao ang unang grupo ng mga sundalo na simulan ang pag-atake at habang sumusugod ang mga sundalo patungo sa mga pader, tumigil sila sa kanilang mga hakbang nang makita nila ang isang titan na lumitaw mula sa likod ng mga pader at nagsimulang maghagis ng mga bato sa kanila. Nakita ng mga sundalo na ang ilan sa kanilang mga kasama ay nawasak ng mga bato kaya't nagsimula silang mag-isip na tumakas, ngunit habang pinapaputukan ng mga sundalo ang titan,
napagtanto nila na maaari rin nilang putukan ito. Bago pa man ito makapaghagis muli ng bato ay pinaputukan nila ito sa dibdib ng maraming beses at bumagsak ito, patuloy nilang pinapaputukan ng mga palaso ang mga tao sa pader kaya't napilitan sina Jian at ang iba pa na magtago. Nagtayo muli ng harang si Aiki upang pigilan ang mga palaso pero masyado nang malapit ang mga sundalo kaya't nagsimula silang maglagay ng mga hagdan sa mga pader at umakyat. Siyempre ay hindi papayagan ng mga sundalo ni Aiki na makakaakyat sila kaya't nagsimula silang magpaputok ng mga palaso at maghagis ng mga bato upang pigilan ang mga tao. Ngunit dahil sa dami ng tao at kung magpapatuloy sila sa pag-akyat ay tiyak na may aabot sa tuktok at habang tumatagal ang labanan, napansin ng Vice Commander ng mga tao na mas matatag ang mga demonyo kaysa sa inaakala niya pero kung magpapatuloy silang umatake, tiyak na ma-overwhelm nila ang mga demonyo. Habang pinapanood niyang namamatay ang kanyang mga tauhan sa labanan, ang tanging iniisip ng komandante ay kung ano ang kakainin niya sa hapunan at nais niyang matapos agad ang lahat upang makapag-relax, kaya't nagdesisyon siyang magpaputok ng catapult sa pader kahit na maraming tao ang nasa linya ng apoy. Sinubukan ng Vice Commander na banggitin na ang ganitong hakbang ay maglalagay sa panganib ng buhay ng kanyang mga tao, pero hindi nagpatumpik ang komandante at iniutos pa rin ang pagpapaputok ng catapult. Nakita ni Aiki ang mga projectile kaya't sinubukan niyang magtayo ng harang kaso muling nasira ito kaya't sinabi niya sa lahat na maghanda para sa impact. Tumakbo ang lahat upang magtago habang tinamaan ng mga projectile ang pader at nagdulot ng malaking pinsala sa istruktura at maraming casualty sa magkabilang panig. Nakaligtas si Guyan at nadismaya si Lilith na handa ang komandante ng tao na patayin ang kanyang mga tauhan para lang mabutas ang pader. Nalungkot at nagalit si Aiki sa kawalang pakialam ng komandante sa buhay ng tao. Nakangiti ng mayabang ang komandante at walang pag-alinlangan. Inutusan niya ang pangalawang grupo ng mga sundalo na umatake sa butas sa pader at lumabas ang mga sundalo ni Aiki upang harapin ang mga sundalo kaso napakahirap ng laban sa puntong ito.